Dito sa tour na to is meron tayong 5 temple na pupuntahan dito sa may Ayutthaya. Wat Chaitanaram, Reclining Buddha dito sa may Thailand, ang Wat Lokaya, which is ang Wat Prasi Sanpet sa Wat Mahathat, and guys, ang Wat Tiay Chai. So medyo mahirap ng ibang lugar, which is ang Bangkok Prasi Sanpet. Etong nasa, grabe nabigla ako. Alam, Buddha yan guys, Buddha head na oh my God, maso. Para sa akin, para siyang dilaw eh. Ayun, no? Nalalaman niyo yung history ng bawat bansa. Nga ba siya napunta dyan in the first place? Yun kaya. And you have to like walk before this part. Yeah, the structure inside is like a brick. But at the first time, it looks like all white temple. Dito sa video na to, i-explore at i-deep dive natin ang oldest and capital city of Thailand, which is ang Ayutthaya! Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So for today is nag-join tayo ng tour sa Kluk na kung saan i-explore natin ang oldest at ang dating capital ng Thailand, which is ang Ayutthaya. Dito sa tour na to is meron tayong 5 temple na pupuntahan dito sa may Ayutthaya. So ang una natin pinuntahan guys is Wat Chaitanaram, na kung saan meron siyang resemblance ng Angkor Wat sa Cambodia. So itong itsura niya guys. Look at this. This kind of temple para siyang kahawig ng Wat Arun, pero at the same time, sa mga nakapunta na ng Angkor Wat is meron din siyang resemblance sa may Cambodia. And look at this, sobrang luma na talaga. And ayun guys, bibigyan ko din pala kayo ng mga ilang trivia dito sa lugar na tong Wat Chaitanaram. Pero bago tayo mag-proceed sa mga trivia dito sa mga temple na to, is itapik muna natin kung ano nga ba ang Ayutthaya. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang Ayutthaya po is siya yung pinaka-unang capital dito sa Thailand. And alam nyo ba na ang Ayutthaya guys, isa siya sa pinakamayaman sa buong mundo ng mga panahon ng mga 1600s or 1700s. Pero ano ba ang nangyari kung bakit naging ganito na lang? At kung bakit napalitan ng from Ayutthaya to Bangkok ang Thailand? So tara guys, i-deep dive natin yan, na-explain ko sa inyo ng mabilis para magkaroon kayo ng idea. Okay? So ayun guys, ang nangyari kasi way back then, ng mga time ng mayaman ang Ayutthaya, is nagkaroon kasi ng gera ang mga Burmese dito sa Ayutthaya, na kung saan ang dami nilang mga pinatay, ang dami nilang mga ni-rape, ang dami nilang mga ninakawan, mga niloot, ganyan, and so forth. So, during that war, doon talaga bumagsak ang lugar na ito, na kung saan dating capital sana ng Thailand, ang Ayutthaya. So, ang nangyari, during that war guys, doon talaga bumagsak at nagkanda leche-leche ang lugar ng Ayutthaya. Pero sabi ko nga sa inyo is isa to sa mga city or mga lugar na napakayaman noong mga panahon dati sa buong mundo. Kaya ngayon, pupuntahan natin yung mga temple dito sa may Ayutthaya para at least maipakita ko sa inyo kung ano nga ba ang naging history dito sa may Ayutthaya. So ngayon guys, proceed na muna tayo dito sa may Wat Chaitanaram. Ano nga ba ang meron dito sa mga Wat sa temple na to? Kung makikita nyo guys, napakaluma na, no? And then parang kung makikita nyo, para siyang Wat Arun na temple. And at the same time, sabi ko nga sa inyo, is meron siyang resemblance sa may Angkor Wat. And alam nyo ba, sa lugar na to guys, after nung bumagsak yung Ayutthaya, is etong Wat Chaitanaram is iniwan na lang at inabandon. And sabi nga daw ng ating tour guide is ginawa din daw itong execution site noong mga panahon na yon, nung pagkatapos ng gera dun sa may Ayutthaya, or talagang bumagsak na yung lugar ng Ayutthaya. So kung makikita nyo guys, kaya talaga sobrang luma na niya. Tingnan nyo yung mga bato ha, kung gaano na talaga kaluma, and talagang gawa pa talaga siya sa mga unang panahon. And sige, hawakan natin. Ayan no, hindi siya talagang parang ni-renovate or parang ni-replace or something like that. Hindi, talagang yan yung mga bato ng mga unang panahon. At kaya kung minsan nakaka-enjoy pumunta or sumama sa mga tour na ganito, kasi madi-deep dive nyo talaga kung ano nga ba ang naging history ng lugar na yon. Katulad ng Ayutthaya, bakit nga ba Bangkok ang capital city ng Thailand, hindi ang Ayutthaya, di ba? So ayun, yun yung mga itatakil natin dito, and yun yung mga iisa-isahin nating puntahan dito sa mga temple dito sa may Ayutthaya. And kung makikita nyo dito guys, so parang nag-i-start na sila mag-restore ng mga ibang temple ng katulad neto. Ayan, sa part na yan parang ginagawa na or nire-restore na nila, kasi nga due to katandaan
na or sobrang tagal na itong mga temple na to or ng mga bato na to, eh syempre sa kanatagalan is nasisira na, kaya nagkakaroon sila ng restoration. Kaya ito yung isa sa mga iconic spot dito sa may Ayutthaya, which is ang Wat Cha Tanaram. Medyo mahirap lang siyang bigkasin guys, pero yun yung term niya at yun yung unang temple na pupuntahan nyo kapag nag-explore kayo or nag one day tour kayo ng Ayutthaya. And ayun guys, kapag gusto nyo i-book itong activity na to, ilalagay ko na lang yung link sa baba para hindi na kayo mahirapan mag-book ng Ayutthaya one day tour. And guys, doon pala sa binok natin na one day tour, hindi kasama doon yung entrance fee. So parang magkakaroon pa kayo ng separate na bayad dito sa mga entrance sa temple na to. So parang mga around binayaran ko dito guys sa one day tour na to is 1,800 plus pesos, hindi pa kasama yung bayad sa mga entrance fee. But I'm not sure, parang mga nasa 300 plus baht lang yung lahat-lahat na sa 5 temple or sa 5 temple kasama na doon yung sa 300 plus. So parang pumapatak ng magkano ba ang 300 plus? Parang so mga nasa around 500 or 600 plus. So 1,800 plus 600 is mga nasa 2,400 or 2,500 pesos. So guys, lapitan lang natin ng konti. Ito siya, ang Wat Chai Wat Tanaram Conservation Project. So unti-unti na nilang nire-restore due to katandaan na nung lugar o nung bato. Ayan siya. And then napaka-amazing, no? Ang tsaka napapansin ko, talagang pinutol yung mga ulo ng mga Buddha. Ayan, no? Diba kung mapapansin nyo, ayan, no? Wala nang mga ulo to. Oh, wala nang mga ulo yan. Mga ito pa. Kasi during that war, guys, sa may Ayutthaya is bukod sa marami silang pinatay, bukod sa marami silang nirip, maraming ninakawan, puputol nila yung ulo ng mga Buddha. So bakit? Magtatanong kayo, bakit pinutol nila yung ulo ng mga Buddha? Kasi nga pala guys, binibenta daw nila ito or in-export daw nila ito sa ibang bansa. During that time, during dun sa war na yon, binibenta nila yung ulo na yon for some reason. Pero yun yung sabi sa amin ng aming tour guide. And siguro guys, may dadagdag ko dito sa may Ayutthaya is, alam nyo ba na umabot ng 100 taon bago lumabas or kung mawala ang mga tao dito sa Ayutthaya kasi nga during that war. And sabi din ng tour guide namin, during that war, merong isang tao ang naglakas ng loob at magsama-sama sila para lisanin ang Ayutthaya at pumunta ng ibang lugar, which is ang Bangkok. Kaya doon din guys, nangyari na naging capital na ng Thailand ang Bangkok, hindi na ang Ayutthaya. So ayun guys, one last look dito sa may Wat Cha Tanaram bago tayo mag-proceed sa isang temple. And kung makikita nyo, napaka-nostalgic at napaka-historical talaga nitong lugar na to, na kung saan during that war is napakaraming mga marahas na pangyayari dito sa may Wat Cha Tanaram. And ayun guys, kung makikita nyo, sobrang luma talaga. Kaya siguro nakakatakot siguro dito pumunta paggabi kasi di ba parang alam mo yung naging history netong lugar na to. So ayun guys, in-explain ko lang naman sa inyo na mabilis history ng Ayutthaya at yung history ng una natin pinuntahan temple, which is ang Wat Cha Tanaram, and proceed na tayo sa next temple. Let's go! This we're going to launch. Okay guys, andito na tayo ngayon sa ating second temple dito sa may Ayutthaya. Nandito na tayo ngayon sa one of the largest reclining Buddha dito sa may Thailand, ang Wat Lokaya. And eto ang itsura niya guys. Look at that! Sobrang laki ng reclining Buddha na to. Wow! Ang laki niya, in fairness grabe. So ayun guys, i-explain ko lang sa inyo ng mabilis kung ano yung meron dito sa Wat Lokaya or one of the largest reclining Buddha dito sa may Thailand. So eto guys, etong reclining Buddha na to is isa siya sa mga pinakamalaki or pinakamahaba na reclining Buddha dito sa may Thailand na may sukat na 40 meters long, kung makikita nyo. Pero guys, mas maliit siya compare sa Wat Pho. Kasi ang Wat Pho guys is mas malaki pa rin compare dito sa Wat Lokaya. And then sabi ng tour guide namin guys, nakailang restoration na daw to due to kung ano-ano yung mga nangyari, like yung mga weather, kung ano yung mga nasira during war. Kaya kung makikita nyo, ganyan kaganda kasi nakailang beses na silang restoration dito sa may reclining Buddha na to, dito sa may Wat Lokaya. And kung makikita nyo guys, wala siyang wall, wala siyang roof, talagang reclining Buddha itself lang talaga siya. Yun lang, that's it. Pero kung makikita nyo kung paano ka-detailed siya, look at this. Kaya pala nakailang restoration sila kasi tingnan nyo, napanatili nila na ganyan kaganda yung reclining Buddha. Isa pa guys, pwede pala kayo dito mag-pray. Katulad ng sa mga temple, sa mga Buddhism, ganyan, pwede kayo mag-pray. And ang sabi ng aming tour guide kung paano nga ba mag-pray sa paraan ng Buddhism is kailangan nyo mag-bow ng 3 beses, ganyan. So, tsaka kayo mag-offer ng mga bulaklak or pwede kayo
mag-offer ng mga, tulad niya no, yung mga ganito, mga bulaklak, yan yung pwede nyo i-offer nyo kay Buddha, 'di ba? So since 20 minutes lang ang pag-stay natin dito guys, due to time constraint, ikutin lang natin to na mabilis, etong reclining Buddha na to or what look kaya, para at least maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito sa may buong area nito. Meron pa rin din pala siya sa likod. Okay, tingnan niyo yung mga bato guys, so iba, hindi siya parang mga normal na bato lang oh. Sige, akyat tayo dito. Oh, napaka-interesting talaga no kapag pupunta ka sa mga ganitong lugar. Look at this. Grabe guys, oh. Ang laki niya oh. Pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo is mas malaki pa rin yung isang reclining Buddha dun sa may Bangkok, which is yung Wat Po. So sa mga hindi pa nakapunta sa Wat Po guys, pwede rin kayo pumunta doon. Katulad din siya ng ganito, ng reclining Buddha. So ayan, pwede nyo explore, pwede nyo tignan, at pwede nyo rin i-compare. And usually guys, sa mga reclining Buddha is para siyang gold-plated. And ito guys, it looks like a gold-plated as well. Or para sa akin, para siyang dilaw eh. Ayan oh. Kapag pumunta kayo sa may Wat Po, talagang gold yun. Gold-plated, sorry. Gold-plated na reclining Buddha. So ayan guys, ito yung itsura niya. So ayun guys, tapos na tayo dito sa Wat Lokaya or one of the largest reclining Buddha dito sa may Ayutthaya. And due to time constraint, kailangan na namin ulit bumalik ng bus at magla-lunch na kami. So ayun guys, proceed na tayo sa next destination. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa pangatlong destination, which is ang Wat Phra Si Sanpet. So etong temple na to guys, isa tong royal temple ng nasa loob ng Grand Palace dito sa may Ayutthaya. So ano nga ba ang meron dito? Ano nga ba ang significance dito sa Ayutthaya? So basically guys, itong Wat Phra Si Sanpet, isa tong royal temple na kung saan king lang ang gumagamit nito. So basically para siyang temple na kung saan dito pinaplano ng mga king kung ano yung mga gagawin nila sa lugar nila, and then kung paano nila gagawin yung mga pag-atake, yung mga ganyan. So parang very exclusive lang to sa mga king ng mga panahon ng Burmese-Siamese War. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura na itong Wat Phra Si Sanpet. And on the way na tayo doon, and ayun yung mga kasama ko guys. So yung mga nakapayong na dilaw na yan yung mga kasama ko. And I think eto na yung Wat Phra Si Sanpet. Etong nasa kanan ko. So dyan tayo papasok and titignan natin kung ano nga ba yung itsura netong Wat Phra Si Sanpet or Royal Temple sa loob ng Old Grand Palace dito sa may Ayutthaya. Pero guys, FYI lang ha, yung mga temple dito is parang mga ruins na lang. Yung mga natira na lang. Kasi nga syempre, sa kinatagalan ng panahon, sa mga nagdaang digmaan, diba? So syempre mga nasira na. Yung iba, nirestore nila, pero yung iba, hinayaan na lang. Pero makikita nyo pa rin dito yung history. Andito pa rin yung mga, alam mo yon, yung mga nangyari way back 1700s or 1600s man yan. Makikita nyo pa rin dito kung paano pagkakagawa ng mga temple, kung paano pagkakagawa ng mga infrastruktura katulad neto. Ayan guys, so look at this, di ba? Nakikita nyo, sobrang luma na talaga. And eto yung kinaganda sa Asia guys, kasi dito mo makikita talaga na talagang sinauna siya. Talagang ma-immerse mo yung sarili mo dito sa gantong mga, mga gantong lugar. And FYI guys, bihira lang eto mangyari sa mga, alam mo yun, sa mga ibang lugar. Most of the time talaga sa Southeast Asia or sa mismong Asia talaga yung mga may gantong, yung mga brick na bato na ganyan. So, di ba, nakakatuwa, nakaka-amaze na may mga gantong history pala back then. And time check pala guys, it's currently 1:37 PM. So katarikan talaga ng araw, and grabe sobrang init dito ngayon sa Bangkok. Ay sa may Ayutthaya, sobrang init. Grabe, nabigla ako. Alam mo yung from winter countries to tropical countries. Ganun kabilis yung mga pangyayari, pero wala tayong magagawa. So eto na, ipapakita ko na sa inyo yung Wat Phra Si Sanpet or ang Royal Temple dito sa may dating Grand Palace dito sa may Ayutthaya. Grabe no, nakaka-amaze no. Siguro ng mga time ng way back, siguro mga 1600 or 1700, napakaganda nito. Alam mo kung meron lang AI na kunyari ibabalik mo sa dati kung ano talaga yung itsura niya, napakaganda talaga siguro nito, no? Imagine dahil sa kinatagalan, nagkaroon ng gera, nagkasira-sira, ganyan ang itsura niya. Pero di ba ma-appreciate nyo talaga yan guys kapag nakita nyo yan sa personal. Okay guys, so papasok na tayo ngayon dito sa Wat Phra Si Sanpet, and look at that. Grabe, ang ganda ng mga temple. Oh, grabe, nakakatuwa. Parang akala mo nasa ano lang siya, nasa movie. Pero look at this guys. And we are finally here dito sa Wat Phra Si Sanpet dito sa may Ayutthaya. Grabe, nakaka-amaze. And ito pala siya guys, stupa or chedi. Asan ba yun? Ito ata yun. Buddha image. Asan yung Buddha? Prang, pedestal, and wall. So tingnan niya natin yan guys kung meron dito. Kung kumpleto pa sila dito. Kahit na sobrang init ngayon, parang alam mo, napapalitan ng kagandahan ng itsura nitong kung ano yung merong history dito sa may Wat Phra Si Sanpet. Diba? Partida sobrang tirik na yung araw. Sobrang init, pero look at that. Napakaganda guys. Kaya
Yes. Philippine? Paano ko nalaman na Philippine? Ay, sabagay, nagtatagalog ako. But anyway, guys, ayan o, look at that. Kaya alam mo, ini-aim ko talaga na makapunta ako ng Cambodia, ng Angkor Wat. Kasi yun talaga para mga sinaunang sibilisasyon, di ba? Pero ito nakikita nyo, ang ganda oh. Kung mai-imagine nyo lang, sobrang ganda siguro neto nung that time na mga panahon ng, alam mo yun, yung mga bago mag-Burmese Siamese War, di ba? Grabe, ang ganda dito, guys. Kaya ito rin talaga kung bakit reason na nagta-travel ako, guys. Kasi gusto kong ma-explore or gusto kong makita or mag-deep dive sa mga history or mga nangyari sa mga iba't ibang bansa. Kasi dun ka matututo eh. Like, oo, napag-aralan nyo dati, oo, naituro sa inyo sa eskwelahan, pero iba pa rin ang personal experience or yung mismong pumunta ka dun sa lugar na yon, sobrang nakaka-goosebumps. Ganun yung feeling, guys. Kaya kung meron kayong time na mag-travel, mag-isa man or may kasama, just do it. Huwag nyo nang sayangin yung oras nyo, guys, na paulit-ulit lang yung ginagawa nyo. Pero kung ako sa inyo, mag-travel na kayo, i-explore nyo ang mundo, napakalawak ng mundo, and katulad neto, hindi mo malalaman na, ay, may ganito palang lugar, meron palang gantong history. Kung patuloy kang mag-i-stay lang dyan sa Pilipinas, or sa ibang lugar, kung patuloy kang mag-i-stuck dyan, so walang mangyayari. Kaya kung ako sa inyo, guys, mag-travel kayo habang bata pa kayo, habang malakas pa kayo, mag-travel kayo na mag-travel, kasi mas lalawak yung pang-unawa nyo sa buhay, mas magiging maintindihin kayo, mas tataas yung patience nyo kasi nga katulad ng ganyan, nalalaman nyo yung history ng bawat bansa, ng bawat lugar at ng bawat tao. So ayun, guys, tara, explore na natin tong Wat Phra Si Sampet. Nakalimutan ko yung pangalan pero ito siya, guys. So tara, guys, explore na natin kahit medyo sobrang init. Pero hindi ko lang alam, guys, kung pwede tayo dito tumawid. Pwede ba tayong tumawid dito sa kabila? Ay, actually bawal, guys, bawal umakyat. So parang nakita ko na bawal siya umakyat. Ayun, no? Imagine niyo kung gaano kaganda yan, guys, ng mga time ng 1600, 1700. Napakaganda siguro nito. And I hope na mapareserve pa rin nila itong mga ruins na to, ng mga temple na to until sa mga susunod na maraming taon. Kasi 'di ba, it's a part of their history. 'Di ba kung gaano kaganda? Meron pa dito papasok. Kaso ayun, guys, alam mo, pasensya na, guys, nakakapanghina talaga yung init. Tingnan, kung alam nyo, alam mo yung kakatapos lang namin kumain, pero nakakapanghina yung init, guys. Alam mo yung parang may-humid ganyan, promise. Pero hindi naman ako maangal. It's just that na, syempre, kapag nandito rin kayo sa sitwasyon ko, sobrang init talaga, guys. Alam mo, hindi ka naman madaling mapagod, pero mapapagod ka kagad dahil sa sobrang init. Alam mo yung ganun? Pero yeah, grabe, solid yung mga bato, oh. Yan yung mga bato, guys, oh. Ano ba yan? Mga brickstone ba ang tawag dyan? Hindi ko lang sure, pero correct me if I'm wrong. Ayun, ang mga brickstone, tapos kung nakakatakot to, baka mamaya mabumagsak to bigla or what, ha? Di ba? Ang galing, no? Oh, meron pa dun sa dulo, oh. Dito rin, meron pa. Grabe, ang ganda dito. Kulang ang isang araw nyo, guys, kapag lilibutin nyo to. Diba? Look at this. Amazing view. Ayan, guys. So, ito nalibot na natin. And meron pala dito, guys, sa may unahan. Hindi ko alam kung saan papunta to, pero siguro papunta to sa may dulo. Siguro hindi na natin pupuntahan yan, guys, kasi grabe talaga yung init. Pero, may papasukan pa dun, oh. Na meron dun. Sige nga, tara, guys, pasukin natin yun. So, tara, puntahan natin yun, guys. Siguro yung mga panahon yun, ang ganda-ganda siguro nito, no? So, dito pala sila, guys, dumaan or pumasok ba? Exit na pala to. Exit na yan. Wala na pala. So, tara, balik na tayo dun sa may unahan. Wala na pala yun. Ay, grabe, init. So, balik na tayo dun, guys, sa may unahan kasi andun yung kung saan tayo nanggaling. And andun din yung bus. Pero ayan, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung meron dito. Dito sa isa sa mga temple. Dito sa may Ayutthaya. Bigla ko lang naalala, guys. Hindi pala ako nakapag-sunblock. Sunog talaga tayo na ito pag uwi ng Pilipinas. Nakalimutan ko. Kanina kasi na late na tayo. Yung oras ng tour 8, nagising tayo alas 8 din. Ura-urada akong alis eh. Ura-urada ako nag-grab bike eh. Buti na lang kamo, 10 minutes lang mula dun sa hostel, papunta dun sa pick-up point netong tour na to. Buti na lang din, na naligo na tayo, nagasikaso na tayo and everything, nakabihis na. Talagang lalarga na lang. Ayoko na kasi malate, guys. Kasi 'di ba, kung napanood yung last time yung sa Japan natin, 'di ba? Nalate ako. Ayoko na magpalit kasi ayoko na magpa-importante. So as much as possible hindi na tayo malate sa mga ganyang tour, 'di ba? So ayan, guys.
So ayun guys, lumilim muna tayo kasi grabe, sobrang init. Hindi na natin masyado inikot ha. Parang half lang dun sa likod ang pinuntahan natin. Kasi guys, tingnan nyo ha, kung gaano kainit, tirik na tirik yung araw. 'Di ba? Para tayong binarbecue neto. So I guess guys, especially sa mga first timer pupunta ng Thailand, I would highly suggest na isama nyo to sa activity nyo to. Etong Ayutthaya one day tour na to kasi mas may immerse nyo yung sarili nyo dito sa mga history, kung ano yung nangyari way back then, yung gera, ganyan. So ilalagay ko na lang yung link sa baba para at least madali nyo na lang siya i-book sa Klook or kung saan mang platform nyo siya i-book. But I would highly suggest na i-book nyo to activity na to kasi actually kaya naman siya i-DIY pero dahil nga due to sobrang init, ganyan, I would suggest this time na mag-book na lang kayo ng tour para hindi na kayo mahirapan or ma-hassle. Pero ayun guys, yun yung marirecommend ko sa inyo, i-book nyo to, isama nyo to sa itinerary nyo kapag pumunta kayo ng Thailand na maglaan kayo ng isang araw para ma-deep dive nyo kung ano na nga ba yung naging history ng Ayutthaya, kung bakit nga ba naging capital ang Bangkok na dating Ayutthaya yung capital, so mga ganyan, kung ano yung history dyan and so on and so forth. So ayun guys, tapos na tayo dito sa ating destination. Proceed na tayo sa susunod na lugar. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa second to the last temple dito sa may Ayutthaya Day Tour. And ang pupuntahan natin is isa sa mga sikat na temple or parang pinaka-famous na temple dito during sa Ayutthaya Day Tour. So guys, andito na tayo ngayon sa Wat Mahat Hat. And guys, bakit nga ba, may tatanong kayo, bakit nga ba famous etong sa lahat ng temple, ito yung pinakasikat? Kasi guys, andito nag-i-stay yung Buddha head na kung saan nasa loob ng tree roots. So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko, but this is the most famous or visited temple dito sa may Ayutthaya and makikita nyo maya ng konti kung bakit. So tara guys, explore na natin to area na to. Let's go! Okay guys, so ngayon papasok na tayo sa Wat Mahat Hat Temple and makikita na natin maya yung Buddha head na kung saan is nakapaloob dun sa may tree roots or sa may sanga. Sunga tuloy. Sa may sanga. Ayan guys, so ito yung bilihan ng ticket. Okay guys, andito na tayo ngayon sa loob ng Wat Mahat Hat and kung makikita nyo dito, napakaraming mga pagoda. Ayan, meron ditong pagoda, meron dun pagoda, meron din ditong pagoda, meron din dito, and meron din dito. But as you can see guys, may nanonotice ba kayo kung ano yung itsura ng mga pagoda dito? Any clue or any guess? So guys, kung mapapansin nyo dito sa mga pagoda na to is mga nakaslant sila. Nakaganyan no? Ipapakita ko sa inyo. Kung makikita nyo itong pagoda na to is para siyang nakaslant, hindi siya straight. So bakit nga ba? Bakit siya slant? Kaya daw ganyan yung mga pagoda na nakaslant kasi madalas daw dito bumabaha. So yun daw ang explanation ng ating tour guide kung bakit naka-slant yung mga pagoda na yan. Kasi since madalas nga yung pagbaha dito, hindi nagiging maganda yung foundation nung pinagtatayuan ng mga pagoda. Kaya napapaslant yung mga style ng pagoda, kaya ganyan yung itsura niya. But syempre ngayon hindi na siya ganun binabaha, pero before daw, ng mga unang panahon is madalas daw kasi magbaha dito sa may Ayutthaya. So ayun yung explanation ng ating tour guide. Now guys, is mag-proceed na tayo dun sa may Buddha head sa loob ng tree roots. Okay? Ayan, look at that. Wow, ito pala yung pinupuntahan dito ng marami. Dito sa may Ayutthaya, look at this. And kung makikita nyo guys, napakaraming mga tao ang nagpapapicture dito. Ayan no, so nakikita nyo yan. And eto siya guys, eto siya ng malapitan. And ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Look at that. Buddha yan guys, Buddha head na nakapaloob dito sa tree roots na to. Etong puno na to, ayan. So ayan yung mga tao dito guys, ayan yung mga nagpipicture, ayan yung mga nagpapapicture sa Buddha head dito sa may tree roots. And ayun pala guys, meron pala ako idadagdag sa inyo. Kapag pumunta kayo dito sa may Buddha head dito sa loob ng tree roots is, kung napapansin nyo guys, yung mga pagpicture nila is nakaupo sila. Why? Kung bakit nakaupo? Kasi guys, sabi ng aming tour guide is hindi kayo pwedeng magpapicture sa Buddha na mas mataas kayo sa kanya. Dapat daw pantay or mas mababa kayo as a sign of respect. So kailangan yung gawin yun guys. And actually meron ditong no
notice na kung saan, ayan, please do not stand over the Buddha's head. So, pay respect. So, dapat ganyan siya, guys. Hindi kayo pwedeng tumayo na nagpapapicture sa Buddha kasi it's a sign of disrespect sa kanila. So, at least kapag pumunta kayo dito, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo kapag nagpapicture kayo dito sa may Buddha head, dito sa may tree roots. Okay? Okay guys, so ngayon is nandito na nga tayo ulit dito sa may Buddha head, dito sa may nakapaloob ng tree roots dito sa puno na to. So ayun guys, meron din pala ako bibigay sa inyo yung trivia dito sa iconic na to, dito sa Wat Mahat Hat. So sabi ng aming tour guide, walang makapagsabi o walang makapagbigay ng valid reason kung bakit napunta yung Buddha head dito sa may loob ng tree roots ng punong na to. So sabi nila, during war daw ng Burmese at saka Siamese, na andyan na daw yan. And sabi naman ng iba is parang dahil nga sacred yan, bigla na lang daw lumitaw. So kung ano-anong mga opinion ang mga lumalabas pero wala pa rin nakakapagsabi or valid na reason kung bakit nga ba nasa gitna or nasa loob ng tree roots yung ulo ng isang Buddha. So ayan guys, kapag pumunta kayo dito sa Ayutthaya or kapag nag-avail din kayo ng Ayutthaya Day Tour, is for sure mapupuntahan nyo rin to. And it was very very amazing to experience kasi guys, ang galing no? Mapapaisip ka, paano nga ba siya napunta dyan in the first place? Baka dahil ba during earthquake, tapos meron talaga dong nakatambay na Buddha, tapos eventually natabunan ng lupa and then sa kinatagalan tinubuan ng roots. I'm not sure. So wala makakapagbigay ng tamang sagot. But yeah, it is what it is. So hayaan nyo nang naandyan yan, but still, it's a very sacred sa maraming mga tao dito sa Ayutthaya, especially sa mga Thai people kasi syempre sinasamba nila si Buddha. So ayan guys, again, kapag magpipicture kayo dito sa may Buddha head na to, is make sure lang na mas mababa kayo sa kanya. Hindi dapat kayo magmataas. Okay? So literally hindi kayo pwede magmataas. So ayun guys, lilibutin lang muna natin to. Etong area na tong Wat Mahat Hat kasi konti lang kasi yung time natin dito. So kailangan na natin bumalik 2:45 PM. So currently 2:33 na. So ilang minutes na lang. So tara guys, proceed na tayo. Ikutin na natin tong Wat Mahat Hat Temple. Let's go! So ayun guys, since konti na lang yung oras natin dito at pabalik na ulit tayo ng bus. And ayun, again, ipapakita ko lang sa inyo yung Wat Mahat Hat Temple. Ayan yung itsura niya and napakaraming mga paghoda. And grabe no, napaka-iconic. At saka tingnan nyo guys, so wala na namang ulo. Inalis na naman yung ulo guys. So siguro during that war, that Burmese at saka Siamese war, so kaya pinagtatanggal yung mga ulo. And actually hindi siya ganun kalawak ha. Parang kaya nyong ikutin siya mula doon sa dulo hanggang dulo. Na guys, ito na yung second to the last na pupuntahan natin temple dito sa may day tour. And ayun, medyo mabilis yung mga pangyayari kasi nga naghahabol din kami sa oras. And anong oras na rin kasi. So ayan, kapag pumunta kayo dito, 5 to 6 temples yung pupuntahan nyo dito sa Ayutthaya Day Tour. And promise guys, it's definitely worth it kapag pumunta kayo dito kasi talagang malalaman nyo yung history na nangyari dito sa may Ayutthaya. So ayan guys, tapos na tayo dito mag-explore sa Wat Mahat Hat and now proceed na tayo sa last temple or last destination dito sa Ayutthaya. Samahan nyo ako, let's go! Okay guys, so this is our last stop and last temple dito sa may Ayutthaya Day Tour, ang Wat Yai Chai. So medyo mahirap lang talaga bigkasin yung mga temple dito pero ito yung last na temple na pupuntahan natin or i-explore natin dito sa Ayutthaya Day Tour, ang Wat Yai Chai. So tara guys, samahan nyo ako ulit dito sa last temple dito sa may Ayutthaya and tignan natin kung ano yung mga makikita natin dito at kung ano yung history na to. So tara guys, let's go! Wish 5, hope 1 and then you just make a wish and then you look for the pagoda. So it's like one. Okay guys, so ngayon is papasok na tayo dito sa Wat Yai Chai Temple. And kung mapapansin nyo dito sa temple na to guys, is buo pa. Wala pang masyadong sira compare sa mga napuntahan nating temple dito sa Ayutthaya. Ayun o, parang buong buo pa. Konti lang yung mga inayos, pero yung mga katulad yan, yung mga ulo ng mga Buddha, andyan pa rin. Diba? Look at this. So ito yung pinagkaiba niya sa mga ibang temple kasi kung makikita nyo, napakaraming mga Buddha na nakapaligid dito pero buo pa rin sila. Diba? Hanggang dulo. Ayan o, buo pa rin. And ayun guys, sabi ng tour guide namin dito, pwede daw kayo dito mag-wish ng kahit anong wish, success man sa trabaho, success man sa pag-ibig, success man sa business, or kung saan-saan pa, is pwede daw kayong mag-wish dito. So kailangan yung umakyat doon sa may taas, then meron kayong parang gagawin na something, tapos tsaka kayo mag-wish. So tara guys, akyatin natin dito sa taas and then tignan natin kung ano nga ba yung ginagawa nila para matupad yung mga kahilingan nila. So tara guys, umakyat na tayo. And guys, paakyat na tayo dito sa Wat Yai Chai Temple and then tignan natin kung
kung paano yung ginagawa nilang orasyon or kung paano yung ginagawa nilang pagdasal para matupad yung mga kahilingan nila. And guys, ito ha, medyo matarik to ha. Ayan, kung makikita nyo, napakataas ng akitin natin dun sa pinakaloob ng temple. Ayan, matindi-tindi na namang akyatan. Hingal na naman malala. Pero it is what it is guys. Para makita natin yung maganda sa taas, kailangan natin paghirapan yung step by step. Hiningal na ako kagad. Andito na tayo ngayon sa may parang wala pa tayo sa pinakataas, pero andito na tayo guys. And look at this view. Makikita nyo dito guys yung view netong lugar na to. Look at that. Wow, amazing. And look at this beautiful view. Wow! Pero ayun guys, kailangan pa natin umakyat doon sa taas. Hindi pa tayo tapos. So tara guys, grabe, wala tayong cardio. Hiningal na naman tayo. Ayan, narating na rin natin yung taas. And look at this. Ano yung mga parang mga lumilipad-lipad doon? Nakikita nyo ba guys sa camera? Ayun, may mga lumilipad-lipad sa taas oh. Di ba? But anyway, tara explore na natin tong area na to. So para lang siyang paikot. So sige, tingnan natin kung ano yung mga pwede makita dito. Okay. So mga Buddha, another Buddha. And then, okay. Ito pala yung sa taas niya. Pero in fairness hindi putol yung mga ulo. So talaga na-preserve nila at naingatan talaga nila. Even during Burmese at saka Siamese War. Now, let's proceed dito sa may. At kung ano yung meron dito. Ano yung meron dito? Wish. Ito na pala yun. Okay. Mukhang... Shoot your coins before, so your wish will become true. Nice. Okay. Pag hindi na shoot, hindi daw. Ako, kailangan pala natin. Sige, iulog natin lahat ng barya natin dyan. Para matupad. Ayun. So, make a wish. Okay. Tara, gawin din natin. Uubusin natin lahat ng barya natin dito. Kailangan natin ma-shoot lahat. Hindi pwedeng hindi. So, ayun pala guys. Ayun yung instruction pala nila dito. So, mangyayari, pagka angat nyo dito sa taas or pagka akit nyo dito sa taas, punta lang kayo dito sa gitna. Ayan, kung makikita nyo, ayan sa ilalim. Yung well. Ayun o. Yung parang bilog, siguro kailangan nyo dyan ipasok para daw matupad yung wish nyo. So, yan. So, tara guys, itry na natin. Siyempre, di ba? Hindi tayo pwedeng hindi subukan yan. Pero natatakot ako kasi baka mamaya malaglag yung camera. Pero, nalaglag yung camera, no? So, tara guys, let's go. Meron pa ba tayong barya? Natatakot ako kasi pinatong ko lang siya eh. So, let's go guys. Uy! Ayan! Uy! Nagpapahiwatig! Ayan, nagpapahiwatig. So tara guys, meron ako ditong 10. Meron din ako ditong piso. So tara, try din natin for the experience. So dalawa lang to guys. Okay, so sana matupad. Let's go. Okay guys, tara, subukan na natin ihulog dito sa bilog na to. So magwi-wish muna ako. Ayan na, let's go guys. Oh my God! Pasok! Nakapasok guys. Unang try pa lang. Kailangan ata 10 eh. Kasi 10 yung wish ko eh. So isa pa guys. Isa pa. Nakapasok. Okay. One more. So kailangan nyo daw muna mag-wish bago nyo ilaglag yung coin. Ayan. Kung makikita nyo. 10 to. Todo na to Okay. So nakapag-wish na tayo. Let's go. 1, 2, 3. Ay, counted ba yun? Nakapasok sa gitna, pero hindi nakapasok dun sa basket. But anyway, so yun lang guys, yun yung process niya na pawis na ako, na sobrang init kasi, na kailangan nyo muna mag-wish, tapos tsaka nyo ilaglag yung coin nyo. Then, ayun, yun yung parang proseso niya, yung ritual niya. So yun guys, yun lang yung makikita nyo dito sa may taas, dito sa Wat Yai Chai. And then, tingnan natin sa baba, dun sa area na yun, kasi hindi pa natin na-explore. So tara guys, let's go! So ayun guys, pababa na ulit tayo dito sa may Wat Yai Chai Temple. And medyo matarik yung dadaanan natin. Ayan. So tara, dahan-dahan lang tayo kasi matarik siya. Ay, mataas siya. So be careful lang dito sa pagbaba. Diba? What a nice view. Pero ang galing no, unang try pa lang natin ng pagbato ng ng coin. Napasok na kagad dun sa may basket. And then dun sa pangalawa, nakapasok ulit. Pero hindi dun sa basket. Pero considered rin naman yun. So Buddha, considered mo naman. Siguro half ng wish ko, ito pa rin mo. But anyway guys, bababa na tayo. And tingnan pa natin kung ano yung mga pwede natin makita dito sa baba. Kasi hindi naman natin na-explore masyado. And ano to? Hindi pa natin ito napuntahan. Ano meron dyan? Puntahan kaya natin guys. Maaga pa naman. Anong oras ba daw tayo babalik? Ay, ano ba yan? 3:25. Pinapabalik kami mga 3:45. Ayun lang. Ayun lang problema dito kasi sa tour guys. Medyo mabilis yung oras. Kasi nga hinahabol namin yung traffic. Matraffic daw kasi ngayon Friday pa lang ngayon guys. So, sabi ng tour guide namin, syempre pag Friday matraffic ganyan. So, maraming tao. Yung mga iba na umuwi ng probinsya dahil sa Songkran. So, ngayon, pabalik na ng Bangkok. And ayan guys, papakita ko na lang. Teka lang. Yung shades ko baka Ayan, papakita ko na lang sa inyo.
Ayan, yung nasa taas ng Wat Yai Chai Temple. Ang ganda dito, guys. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa may baba na itong Wat Yai Chai Temple. And natutuwa ko kasi na-experience natin yon. So ngayon, hindi na natin in-explore sa taas guys kasi yung oras, pabalik na ulit kami sa bus. Ganun lang kabilis. Well, wala tayong choice kasi kailangan nating sundin yung ating tour guide. At the same time, ayaw ko malate. So, nadala na ako last time kaya ayoko nang ulitin pa. But ayan guys, ito yung last na temple natin dito sa may Ayutthaya Day Tour. And sobrang nag-enjoy ako, sobrang dami kong natutunan, sobrang nagbukas talaga ng mata ko kung ano yung naging history na itong lugar na to, kung paano naging Bangkok ang capital city, kung bakit nagkaroon ng giyera, kung bakit nagkanda sira-sira yung etong lugar na to. So ayun guys. So ayun guys, nakabalik na tayo ng ating hostel and that's our Ayutthaya Day Tour and sana I hope nag-enjoy kayo sa ating activity for today and bukas magsha-shopping naman tayo and abangan nyo yun kung ano-ano yung mga shop na pupuntahan natin para mag-shopping sa last day natin dito sa may Bangkok. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yun lang, hanggang sa muli. Bye! Peace!